guys! I'm Paula! I'm Pam! And we're two Miss Chicks! And we're back For our episode 45! And this episode is another episode of Flaming Hot Chicks! Sumabog. Okay, so maiba naman tayo. Yes, we decided to mix it up dito sa Flaming Hot Chicks na to. So, ang Kasi gagawin namin, pagod na kami magalit. so ito, pero konti lang. Konti lang. Baka kayong magalit sa amin. Ganon. So, in this episode of Flaming Hot Chicks, very trendy kasi to. Itong trend na to. Very trendy yung trend. Gulat ka kung hindi. So, it's a trend. Nag-trend lang siya Trend siya recently. ngayon na we will give you things that we think worth it to buy or not worth it to buy. So, ayan ang mga namin. So, bahala na kayo kung agree kayo or hindi. So, yun nga, tulad ng sabi namin, baka magalit kayo sa amin kasi mga walang kwentang bagay yung worth it sa amin. Pero, wala kayong pakialam. Okay, start na tayo. Sino muna? Okay. Last time na una ka, so ako Ikaw mauna. muna. Okay, para sa akin, worth my money, si Maybelline Superstay Matte Ink Lipstick. OMG. Ayan. As a very, stockholder na yan siya ng Maybelline. Simula nung lumabas siya, di ba? Yes, 2016, 2015. This was, matagal na to guys, na lang siya, dumadami lang yung colors na dumadami yung variants. Pero matagal na siyang line ng Maybelline. At yan, suot ko ngayon. This is in Voyager. Itong shade na to. Yan. Bet na bet ko yan siya kasi hindi siya, para sa akin, hindi mahal yung almost 400 na matte lipstick. Kasi kapit na kapit talaga siya, guys. As in, 16 hours yan, super stay. Matatanggal lang yan kapag oily yung kinain mo. Pag nag-samgyup. Pag nag-samgyup, hindi siya, wala. It doesn't stand a chance against samgyup. Tried and tested kasi oily. Pero sa hot pot, girl, kahit mag-hot pot ka maghapon, kabog ka pa din. Yes, putok na putok pa rin yan siya kahit i-hot pot mo. Kasi sabi nga ng mga friends ko, one time nag-hot pot kami, tas ito yung suot ko. Sabi niya, ano yung nasa bibig mo? Hindi siya natatanggal. Nasa bibig mo. Hindi talaga, hindi lipstick mo eh. Ano yung nasa bibig mo? Ba't hindi natatanggal? Kasi ang tagal namin dun sa hot pot place. Ang dami ko nang nalamon na mga balls dun. Tapos, wala. Hindi talaga siya natinag. Kaya yan, okay yan. Okay ito siya. Okay siya. Worth it siya kasi wala pa siyang 500 pesos. Tapos madalas kasi ito mag-sale. Yes. Nakikita mo yan sa, nagpo-post sila sa Lazada, sa Shopee. Liquid lipstick yan, di ba? Liquid to. Liquid tapos super matte. As in, hindi kasi ako mahilig sa shiny na lipstick. Kasi hindi ko alam. Hindi ko, kahit nung nauso siya before, nung 90s, early 2000s, hindi ko talaga siya bet. Tapos nung lumabas nga yung ganitong variant ng lipstick na hindi siya masyadong flashy, yun yung nabetan ko. Tapos dati talaga hindi ako nag-shade ng lipstick na ganito ka-pop, yung mga reds. Red. Hindi ako nag-reds, nag-nudes lang ako dati. Neutral nga yan siya lagi. Neutral lang ako. May sakit. Maputla lagi yung bibig. Kasi parang, dati kasi ewan ko, ang feeling ko sa red lipstick, masyado kang nagpapapansin. Okay. Masyadong papansin. Masyado kang papansin. Ako nun, ayoko na judge ako in that way. Kahit papansin siya. Papansin naman talaga siya in real life. Ayun. Pero gusto ko lang talaga dati yung mga light pinks, ganyan, yung mga brown, mga nudes, ganyan. Pero never ganito, yung mga reds, tas yung mga deep purple, mga ganon. So, nung naglabas yung Maybelline talaga ng ganito, tas nagustuhan ko kasi talaga siya nung una ko siyang magamit. Kasi hindi siya, pag nag-dry siya, hindi siya sticky. Basta pag na-apply mo siya ng maayos, tapos even yung napalitadahan mo siya ng maayos sa bibig mo, maganda talaga siya, long-lasting, ganyan. Ayun, parang nagets ko rin eventually kung paano mo siya matatanggal. Petroleum jelly yung nag-work sa akin, guys. Petroleum jelly. Kasi hirap niya talagang Ang tanggalin. hirap talaga niya tanggalin. Hindi mo siya makukuha sa makeup. Even yung makeup remover wipes, hindi kaya. Kailangan may petroleum jelly. Babad mo ng mga 1 to 2 minutes, tapos tsaka mo siya gano'n. Grabe ako 1 hour eh. Hindi naman. Grabe naman yung 1 hour. Ayun, babad mo 1 to 2 minutes, tapos tanggalin mo siya. Tapos long lasting, ang tagal ko naubos yung isang gano'n. Nakaubos ka? Nakaubos ako ng isa. Oh my God. So far, ganyan. Kasi araw-araw ko talaga siyang ginagamit. Gano'n. Tapos feeling ko, hindi ako pretty pag hindi ako naka-Maybelline Super Ink Matte Ink. I understand. Parang I've also met people that, feeling nila na-empower sila ng red lipstick. Ng red lipstick. Ganyan. Oo. Sa
currently sa mga klase ko, hindi ako masyadong nagre-red pag walang okasyon. Oo. Pag normal training day lang, nagpi-pinks lang ako or nudes, ganyan yung neutral lang. Pero pag bonggang graduation, red talaga yan siya. Pag graduation, pang bonggang okasyon yan siya. Pero nag-comment yung isa kong scholar na, bagay sa'yo nakapulang lips, ganyan. Kasi talaga, ang powerful mo tignan pag red lips. Mag-red lips ka palagi, ganyan. Okay, sige, nakabili na ako ng bagong tube ng Voyager. So, ayan siya. Ayan. Worth it for me. Okay. Sige, ako, ang number one worth it, ano ba yun? Worth your money is TCL 1.5 split type aircon Wi-Fi series. Yung may Wi-Fi siya. Yung pwede mo siyang kontrolin sa phone. Okay. Akala ko router siya. Router din. May Wi-Fi din, may DSL. Sa technological challenge tita, di ba? So ibig sabihin, yung Wi-Fi connectivity niya is for the controls. Para pwede mo siyang makontrol sa phone. Akala ko nag-i-emit din siya ng Wi-Fi. Yeah. Ano siya, worth it talaga siya. I mean, kahit anong aircon, but ako, ang gamit ko talaga is TCL. Trusted brand. Kala mo naman talaga, kasi first time ko lang naman din nag-ano. At saka parang feeling ko parang nung nakabili ako ng aircon. Na split type Note. Feeling ko ang yaman-yaman ko. Kasi alam mo, feeling ko, nakikita ko lang yung mga split type aircon sa mga klase ko dati na medyo well-off. Na malalaki yung bahay, ganyan. Oo. Yung mga aircon namin doon, mga window type. May aircon naman kami. Laking aircon naman din kami. Pero window type. Window type lang. hindi pa umabot sa split type yung trip ng tatay namin noon. Hindi, tsaka naisip ko kasi, dun sa architecture ng bahay natin dati, parang saan ka maglalagay dun ng... Or siguro hindi lang alam ni Dad na may split type. Alam siguro, ewan ko, I don't know. Kasi kahit yung office niya naka-window type na aircon. Hindi. Naka-split type pala yung aircon nila. Hindi, window type lahat. Window type lahat. Siguro nung time na yun, hindi pa masyadong uso. Nung time ni Daddy. Pero nung high school kasi, yun, parang feeling ko, ang sala ng aircon, ang ganda. Type. For some reason, no? Oo, kaya talagang feeling ko I won at life. Nung nakabili ako ng split type na aircon. TCL is what? Japanese? I don't know. Okay. I don't know. Pero naman sila, magandang company. Magandang brand naman. Research Pero yung dalawang aircon ko doon galing. Tapos, TCL. Specifically sinasabi ko na yung Wi-Fi yung kunin nyo is pwede siyang makontrol sa phone. Na bago ka pa dumating sa bahay mo, naka-on na yung aircon mo. So, as long as may internet ka, kahit nasaan ka, pwede siyang Pwede mo siyang i-on. Perfect yun siya. So, kunyari, syempre, make sure na bago kayo umalis ng bahay, nakasarado yung mga bintana nyo, yung mga, doon sa room, kung saan nyo bubuksan yung aircon, para, diba, bakit naman doon? Nakabukas yung pinto, tapos binuksan mo yung aircon. Hindi lalabas yung aircon. Lalabas yung aircon. Baka mawala yung aircon. So, ayun, ganun ginagawa ko. Kunyari, pag-alis kami ni Kit, pag babalik kami, ino-on ko yung aircon. Ay, maganda nga yun na de-control siya, through the internet. Yung sa akin kasi, naka-timer yan. Paano kung hindi ka dumating? Like, yes. Parang tumatakbo na siya ng for a time, tapos wala ka dun sa kwarto. Tsaka isa pang gusto sa kanya, yung makokontrol mo kung saan yung swing niya. Kasi di ba ngayon, aabangan mo, okay, nakatodo na, swing. Ganun. Tumatay mo yung swing. Ganun. Doon sa app, makikita mo, bottom swing, middle swing, upper swing, mga ganon. Taray, technology. May mga ganon. May ganong technology na ngayon. So, at saka gamit na gamit yan. Yung aircon namin. Kasi walang patayan talaga yan siya. Lagi nga sinasabi sa akin, kawawa naman yung aircon. Ay, yun ang ginawa sa kanya. Yun ang purpose niya sa buhay niya. Magpalamig ng kwarto. Wala siyang ibang dapat gawin. True. Tsaka, never nyo talagang pinapatay? Never namin pinatay. Meron kaming time na 2 weeks siyang nakabukas. Oo. Kasi well, sa bagay, nasa work from home kasi kayo. Oo, tsaka nandun naman kasi kami sa loob. Ako kasi, syempre kailangan ko siyang patayin kasi most of the day wala ako dito sa bahay. Okay. Pero kapag naman kami, pag aalis kami, yun, pinapatay naman siya. Pero kung saglit lang, like 2 hours, kami nga alis, hindi na pinapatay. Ako din ganun. Ako ang rule ko, pag more than 3 hours ako mawawala sa kwarto, patay kailangan siya. siyang patayin. Ayun. So, worth your money, guys. Bili kayo ng magandang type ng aircon. Okay. And kung kaya nyong bumili ng split type for the aesthetics, go. Pero recommended lang to kapag sa inyo yung house. Kapag kasi rented out,
parang hindi rented yung bahay nyo, hindi advisable na maglagay ka ng split type kasi yung installation niya, kasi pag window type, kaya mostly window type ang ginagamit kasi plug and play, kunyari kung tatanggalin mo siya, hugutin mo lang siya. Pag split type kasi hindi ganun eh, merong tubing na magaganap, may pabutas. So, ayun, bumili lang kayo ng split type kapag owned nyo yung bahay. Or siguro kung ano kayo, kung sa inyo talaga yung house. Kasi parang hindi siya advisable kapag hindi na, parang after 2-3 years, aalis din kayo, diba? Sayang lang yung installation fee. Yon, number 1. Next. Another thing for me that's worth your money is Thunder Mocktail ng Zeus Coffee. Thunder That is Mocktail. their espresso and lemon. Yan yung laging in-order nung isa kong direct report. Masarap siya po for me. Alam mo, ang unang reaction sa akin nung makita ako ng isa kong scholar na may dala akong ganun. Hindi ka ba ginagird dyan, Pam? Hindi ba kasi acid. Hindi ka ba nagre-reflux? At saka lemon. Oo. Hindi ka ba nag-acid reflux dyan? Pure espresso yan, tas lemon juice. Hindi. Sabi ko, maasim? Wala akong GERD eh. Maasim kasi lemon eh, hello. Pero ang bet ko kasi doon is yung plainong asim at pait. Bet talaga. Panalo yun for me. Depende sa beans. Meron kasing beans sa maasim. Ang beans ko palagi sa Zeus ay Boss. Okay, hindi ako nagli-Lydia. Lydia is medyo fruity. Yun yung maasim nila na beans. Okay. Yun yung medyo acidic. Yung Boss is yung matapang as in yung black talaga siya na same. Yan, yun ang beans ko sa Zeus. Kaya masarap siya sa Boss na beans. Tapos Thunder Mocktail. Yan ang order nga nung ko. Masarap. Pero hindi ko siya tinry. Parang ayokong. Masarap naman. Parang nakaka-intimidate kasi yung yung lemon at saka yung espresso. Tapos yung pangalan niya, Thunder. Masarap kasi, alam mo nung first time, yun yung unang-una kong binili sa Zeus yun yung unang-unang product ng Zeus na binili ko. First time na nag-Zeus ako. Kasi parang yung ibang coffee nila ay masyadong matamis for me tignan. Parang sabi ko, ano ba dyan yung pwede na feeling ko hindi masyadong matamis. Kasi asa tita nga, ganyan. Tapos nakita ko yung yung mocktails. Dalawa kasi yung mocktails nila, merong isa strawberry naman yung niya, yung citrus niya. Natikman ko din yun, okay din. Para siyang drink ng Blackpink. Kasi black talaga tas pink yung halo niya. Masarap naman kasi kung mahilig ka sa strawberry, syempre masarap siya. Mas gusto ko lang yung lemon na variant, yung Thunder. Anong kulay nung Thunder? Para siyang kape? Para siyang Americano. Para siyang iced Americano. Okay. Pag tinignan mo. Kasi hindi mo makikita yung yellow nung lemon juice. Parang ganyan. Kasi pag hinalo mo siya, yun na. As in, black lang talaga siya na Tapos masarap for me. Hindi kasi ako acidic in the first place. Wala akong GERD in the first place eh. So, hindi ako nag-acid reflux doon. Ganyan. Or sadyang makapal lang yung lining ng tiyan ko. True din naman. Oo. Pero, ayun, masarap siya for me. And, worth it versus yung ibang mga coffees nila na medyo matamis na kasi. Pambata kasi yun, guys. So, pambata ba doon? Oo. Para sa akin kasi yung mga klase ng drinks na wala na masyadong tamis, yun na yung para sa mga mga elder millennial na tulad natin. Okay. Bet yung sa Zeus na Thunder. Okay, so bilang nasa Zeus na tayo. Meron ka din. Zeus Coffee White Velvet Choco Cookie. As in, cookie. Kung pumunta kayo sa Zeus, guys, siya lang yung nag-iisang kulay pula na cookie. Hindi siya red velvet. I don't know. Red velvet ata. Kasi red siya, tas velvet. So, baka red velvet yun siya. So, pero hindi kasi nakalagay na red velvet choco cookie. Parang ang white choco velvet cookie. Parang ganon. Walang pero red. Pero kulay red siya. Okay. Basta pag pumunta kayo ng Zeus, siya lang yung nag-iisang kulay red. Hindi ko lang maalala talaga kung anong arrangement ng white velvet choco cookie. Kung paano yung paano yung basa, kung anong pangalan niya. Pero i-order niyo yan, guys. Ang sarap niyan talaga. As in, talagang 2 weeks ko siyang kinrave. Matamis ba? Yan yung una ko tanong. Of course, matamis siya. Kasi, siya, basta yung chocolate nila doon, parang burnt na chocolate. Parang ganoon. Basta masarap siya. Hindi ko siya hindi ko siya mahanap yung same na lasa niya sa ibang red velvet na cookie na tinry ko. So, ayun. As in talaga, 2 weeks ko siyang kinrave kasi walang malapit na Zeus sa bahay namin.
Ay, we. Wala. As in, I don't know bakit. I mean, SM hello. Sukat, masyadong Las Piñas and Parañaque. Get your shit together. Wala nga rin ako nakikitang Zeus sa Parañaque. Well, sa SM Bikutan lang meron. Sa SM Bikutan. Oo. But other than... Sa amin, walang malapit na Zeus. Kahit sa SM Sukat, walang Zeus. Zeus, SM Sukat, baka naman. Baka naman. Tapos, nakakapag-Zeus lang ako pag nasa office ako. Kasi doon sa Park Triangle, merong Zeus. Maraming Zeus sa BGC, guys. Oo. Hindi, doon sa Park Triangle Mall, yun lang yung nag-iisang kapihan. Aside from Starbucks. Okay. Ay, hindi yata din masyadong madami ang Zeus sa BGC. Kasi ang alam ko, yan, na-share mo na sa Park Triangle meron. And then... Market? Wala sa market. Hindi ako sure sa market. Pero merong isa na malapit sa stopover. Diretso lang siya ng konti. Papunta ng 5 Neo. Nandun siya. Nasa corner, corner siya ng... Zeus talaga yun. Hindi siya nasa loob ng mall. Wala siya sa loob ng mall. Okay. As in, nandun yung siya. Yung Zeus Coffee kasi doon, nasa loob siya ng mall. Tapos, yung Zeus Coffee na yon nasa 3rd floor siya ng Park Triangle. Tapos, bago ka makarating doon sa Zeus Coffee ng Park Triangle Mall, ay madadaanan mo yung KKV. So, talagang, you have to be strong. Na talagang pagbalik mo ng office, ay kape lang ang bitbit mo. At wala kang dalang kulay yellow na paper bag. So, so far, ang laban natin doon ay 4-0. 4 sa KKV. Uy, alam mo kasi balita ako, malaki yung KKV sa Park Triangle. Oh my God, like, pwede kang tumambling. So, sige, pupunta nga ako doon one of these days. Sige, samahan kita. Pero kailan ba ako? Sige. Pag-uusapan namin yan. We'll take this offline. Yes. We'll take this off. We'll check back again after this call. Ayun. So, yan. Tikman niyo yan. So, isabay niyo doon sa Sa Thunder. Sa Thunder. Parang mix siya ng matamis at hindi masyadong matamis. Pwede. Pero masarap yun. As in, ay, okay, yun. Matry ko. Hindi kasi ako mahilig sa cookies na parang kasi, mag-share na ba tayo ng not worth it? Pwede naman. Parang ito, just to ma-jive lang dun sa conversation, para kasi sa akin not worth it yung mga artisanal cookies na yan. Ano yung ibig sabihin ng artisanal number 1? Yung mga cookies na especially baked. Gets? Yung yung mga... Special yung nag-bake. Diagnosed na. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, yung mga cookies na mabibili mo sa mga coffee shop, mga ganyan. Kasi para sa lang ako parang packet cookies girly lang ako. Chips Ahoy ka lang. Hindi nga Chips Ahoy meron pa Chips yung... Delight. Hindi pa rin Chips Delight. May mas mura pa doon. Yung nakaganon sa plastic. Yung madamihan. Yung Fibisco. Tapos minsan yung binibili ko, yung mga reject pa. Hindi yung girl. Hindi yung makikita mo sa mall. Alerts ka talaga. As in yung mga, yung mga kutkutin na kilo-kilo binibenta, ganun. Doon ako bumibili. I feel like it's not worth it ang mga ganon. Kasi siguro lang siya, once in a while indulgence, ganyan. Pero hindi ko siya bibilhin as yung talagang dessert for me na every time bibilin ko, ganyan. Parang, chipipe nga kasi talaga ako, guys, pagdating sa mga bagay-bagay. Hindi ako mahilig bumili ng mahal. Well, siguro kasi for its price, parang 125 isang perasong cookie. Yes. Samantalang yung 120 na yun, isang ganun na yun ng Actually. Diba? Pero kasi, meron din kasing mga cookies na ganun na worth it. Sample, yung oatmeal cookie ng Pick Up Coffee. Ay, hindi ko pa na-try. Malaki yun siya. And it's almost 100 pesos. Siguro mga ganyan siya. Oatmeal cookie. Ng Pick Up Coffee. And then, meron din sa... Nakalimutan ko na yung pangalan. But let's focus first on Pick Up Coffee. Yung kanilang oatmeal cookie. Mahilig kasi ako sa oatmeal cookie. Ayoko lang ng may raisin. Ayoko ng oatmeal raisin. Gusto ko oatmeal lang. Oatmeal cookie na almost 100 pesos siya. Na ganyan siya kalaki. Mga ganyan. Tapos siya, hindi siya yung katulad ng ibang mga cookies, mga special cookies na nabibili mo sa mga coffee shop na mararamdaman mo na super siksik. Di ba yung pag kinagat mo parang super chewy, super laman, di ba walang hangin? Si Pick Up Coffee, hindi siya ganon kasiksik, pero masarap kasi. Masarap yung oatmeal cookie. Pero natikman ko na yung oatmeal cookie nila. Siguro dahil preference lang kasi, dahil mas gusto ko nga yung ganong cookie, yung
jam pack. Yung maliit siya pero jam pack. Hindi siya maliit. Ganito siya kalaki. Okay, yung Zeus. Ganito siya kalaki, Talaga girl. ba? Malaki siya. Malaki Okay. talaga siya. Yung paper bag yung pag bumili ka sa Starbucks ng donut, yung paper bag nila, ganun. Halos ganun. Malaki siya. Okay. So parang, worth it na. Although, 125 for one cookie, medyo pa rin. Medyo mahal steep, pa rin. Steep yun for me. So, kasi siguro doon ako sa less than 100 sa pick up coffee. Masarap naman. Masarap si, si oatmeal cookie. Lalo na pag mahilig ka sa oatmeal, ganyan. Oo. Speaking of pick up coffee, isa pa yan sa not worth it. Not worth it for you? As in yung kape nila? Yeah. I feel like it's although hindi siya a lot of money, like sobrang mura niya, like sobrang 90 mura. pesos. Oo, true. I mean, ano mo expect mo sa 90 pesos, di ba? Pero, hindi ko talaga siya like. As in, bakit? Hindi ko siya nagustuhan. Like, matunawan lang siya ng yellow, wala na siya. Like, kahit yung hindi tunaw na tunaw yung yellow, like yung hindi mo lang nainom ng 2 minutes. Asan yung kape dito? Wala na. Tubig na. Okay. Well, I agree. May tendency nga siya maging siguro ganun. Dahil nga din sa yung coffee na gamit nila. Kasi hindi naman freshly ano ba yung coffee nila? Parang hindi eh. Parang yung coffee nila, yung nasa thermos. Parang gano'n. Hindi siya freshly ground na katulad sa I don't know. Hindi ko napapansin yun sa kiosk nila. Kung pero, paano nila. Yun, hindi siya worth it for me. Mag-Zeus ka na lang. Mas okay sa Zeus. Kasi halos close kasi 140. Mas mura ng konti ang Zeus sa Starbucks. Mas mahal ng konti sa pickup. Right smack in the middle. Pero, mas okay ang Zeus for me. Huwag ka na mag-pick up, girl. Yeah. I don't like it. Well, alam mo, I agree. It's not that I don't like it. Pero yung kasi, yung pick-up coffee is yun yung kape na binibili ko pag gusto kong mag-social na coffee pero ayokong magbayad. Nang malaki. Nang malaki. Akala ko yung sinold up mo hindi mo binayaran eh. Kasi parang for the aesthetic lang na meron kang dalang cup na hindi hindi puti, hindi generic. Ganyan. Yeah. Ayun, tsaka meron din naman silang, ang nagustuhan ko sa kanila is yung kanilang sugarless series. Hindi ko alam kung nga sila. Meron pa din hanggang ngayon. I don't know. Sinabi mo lang. Ayun, kung meron, yun din yung nagustuhan ko, yung sugarless series. Not sure kung meron pa ngayon, pero ayun nga, pagdating sa kape, kung if I'm going to choose between SB, Zeus and pick up, parang si Zeus na kasi yung nasa gitna kasi si Zeus. Parang tamang-tama lang siya. Yeah. And speaking of Starbucks coffee, not worth it for me. Talaga? Lahat ng drink ng Starbucks. Ang mahal kasi niya talaga na. Bukod sa mahal siya, asukal na talaga siya, girl. Oo. Hindi, depende kung order ka na Americano. Parang yun na nga lang doon yung hindi matamis eh. Oo. Ewan ko, for me, lately, dahil nga medyo kaya-kaya na, nagtatry ako ng iba't ibang drinks sa Starbucks. Parang iisa lang yung lasa nila. Actually, except sa matcha. Unless kung talagang coffee connoisseur na alam mo kung paano tikman ang mga kape. Kami wala. Coffee enjoyer lang naman kami. Hindi kami connoisseur. Enjoyer lang kami. Enjoyer lang. Ganyan. So, di pa nga din lover talagang enjoyer lang. So, except sa matcha at sa Americano, parang pare-parehas lang yung timpla nung nila, ganyan. Okay. At for me, hindi rin worth it yung mga pastries nila doon. I think it's incredibly overpriced na. Yeah. Oo, parang makukuha mo kasi sila sa ibang lugar ng mas mura with the same lasa, same texture, same everything. Ganyan. So, at this point talagang pag sabi mo Starbucks, yung brand na talaga yung binabayaran mo. Oo. Tas yung conspicuous consumption mo na pinapakita mo sa mundo na kaya mong bumili ng Starbucks. Ganon. Conspicuous consumption. Yan? Term yan ni Sir Libao. Shoutout sa'yo, Sir Libao. Sa economics yan. Hindi ko alam yun. Alala ko yan kasi ang example niya dyan is yung Starbucks nga. Ganyan. No, you will see a lot of conspicuous consumers in Starbucks. Ganyan na yung mga tao doon naiisa lang yung drink pero uupo ng 5 hours sa Starbucks. Ano yung sabihin ng conspicuous? Conspicuous parang pinapakita, parang binabalandra mo na ganito yung kinoconsume mo for the gram, yun yung conspicuous consumption. Naalala ko yun, Sir Libaw. Okay, shoutout sa'yo, Sir Libaw. Ayan, so ayun, for me, sige, naghahalo-halo na tayo. Not worth it for me. Any Starbucks drink, any Starbucks pastry at this point. Yan. Okay. Sige, ikaw na. Ay, ako na. Worth it. Worth it naman.
Ito feeling ko medyo madaming mag-a-agree, lalo na yung mga sticklers sa mga tipid-tipid. Pero for me, air fryer is worth it. Agree. Agree. Kung air fryer na maganda ha. Yung high quality air fryer. High quality air fryer, yung air fryer ko kasi dito, yung marami siyang function. Pwede siyang toaster, pwede yung siyang oven. Yung pa yung binili natin. Okay, so that's TJin air fryer. Yan. Parang 8-in-1 yan siya. Yung mukha siyang oven. Mukha siyang mini oven na marami kang pwedeng gawin doon. Yung air fryer, kung air fryer lang yung bibilin mo, I still think it's worth it. Kasi yung air fryer lang, ganyan. True. Kasi unang-una, nakakatipid yun sa oras. And less oily food. Less oily food. Talagang mas nauna pa yung tipid sa oras kaysa yung healthy. Yung oily, less oily. Parang healthy naman talaga yun siya, yung niya. Kasi walang oil nga eh. Tapos, unless nilagyan mo ng oil yung air fryer mo, di niloko mo lang sarili mo. Ayun, parang sinasabi kasi nila na yung air fryer is just a miniaturized na proper oven. Na kung meron ka ng proper oven sa bahay, wag ka nang mag-air fryer. Okay. So, bakit mo dinidiktahan yung Hindi kasi, yun talagang makinig sa iba. Hindi kasi, ibig ko sabihin, kung konti lang naman yung iluluto mo, magbabother ka ba na i-prep, i-preheat yung oven, ganyan? Kasi kung malaking industrial oven yung meron ka sa bahay, tapos isang serving lang ng french fries yung ipapasok mo doon, di ba? Parang ang wasteful, ganyan. Versus, I guess, sa mga Filipino household kasi, hindi naman lahat merong oven. Hindi tayo ma-oven, true. Sa US kasi, lahat ng household may oven. Common sa kanila yung nag-oven. Pero sa atin kasi, kaya magandang investment yung air fryer. Yeah. Kasi hindi nga tayo ma-oven. Tapos, ayun nga, it saves time. It allows you to make healthier foods na less greasy, ganyan. Yeah. Tapos, tsaka kung alam mo siyang gamitin talaga, maganda talaga, marami talaga siyang benefits. True. Diba? Tsaka marami ng ngayon. Marami ng mga recipes na built for air fryer. Created for mga air fryer. Kahit mga pastry, pwede kang gumawa sa air fryer. Actually. Oo. Ayan, worth it for me. Oo, worth it. Send namin sa inyo yung link. Okay, next. For me, worth it bumili ng personal computer or personal mo na tablet. Ako, lately ko lang to na-realize na dapat pala meron kang personal computer. Kasi for the longest time, nabuhay lang ako sa laptop na binigay ng company. And dati kasi hindi pa masyadong parang, kumbaga pwede mong magawa yung mga ibang personal things mo doon sa laptop. Pero ngayon kasi hindi na pwede. Sobrang higpit na ng security. And talaga, worth it talaga na bumili ng sarili mong computer. Either, pwedeng tablet. Kasi yung mga tablet ngayon, para na siyang computer. As in, pwede na siyang pag-save ng kung ano-ano, mag-fill out ka ng mga documents mo doon, gawa ka ng documents, pwede na sa tablet. Well, I think it depends on you. Kasi sa akin, prefer ko talaga yung laptop kasi writer ako. Gusto ko may keyboard. Depende din sa need. Pero I guess yung ko is, like, pag mag-fill out ka ng mga documents, yan, magsasend ka ng mga emails, mas okay talaga may sarili kang laptop. May sarili kang device. Kasi, kesa yung mo siya, pinupuslit mo siya sa work laptop, parang, parang feeling mo, parang, nagnanakaw ka ng resources sa iba. Parang ganon. Ganon lang yung na-realize ko lately and na-appreciate ko yung laptop ko na gusto kong palitan ng MacBook. Sana wag siyang magtampo. Diyan pa rin siya. Biglang mamatay. Hindi siya papalitan. Hindi po tayo magpapabudol sa mga kapatid na gusto rin gumastos yung kapatid nila. Sa aming tatlo kasi siya na lang ang hindi naka-MacBook. Hindi naka-MacBook. It's so sad. I feel FOMO. I feel left out. Akala mo naman talaga, first world problems. Pero, ayun, bili kayo ng sarili yung computer, invest kayo sa ganon. Kahit hindi computer, kahit tablet. Okay lang okay na yun. Basta lang, magawa niyo yung mga personal things niyo doon, na meron kayong sariling tech product na ginagamit na sa inyo talaga at hindi kayo nakikigamit sa mga tools na binigay sa inyo ng company nyo. So, yan. Worth it bumili. So, bili kayong MacBook. Tapos huwag nyo sabihin sa akin. Para hindi ako malungkot. Ayun.
Hindi kasi talagang parang we are walking toward that point na kasi na kailangan talaga may sarili kang device, may sarili kang tablet, may sarili kang laptop, ganyan, to perform yung mga adulting tasks mo, yung mga kailangan mo na ayusin, ganyan, lalo yung mga papeles, dokumento, ganyan. Hindi kasi siya, unang-una guys, kung nakikigamit kayo ng computer ng iba, hindi siya secure. Lalo na pag mga, diba, lalo na pag mga important documents, kailangan talaga meron kayong sariling device kung saan nyo siya ilalagay. Ganyan po, unang-una for security. Tapos, ayun nga, para hindi nga yung feeling na parang nagnanakaw ka ng resources. Or pinupuslit mo. Ganyan. Kasi, di ba, parang, para sa akin kasi, dagdag unnecessary stress yun eh. Na, di ba? Parang unnecessary, cash sa utak. True. Ayan. So, clear cash, bumili ng sariling device. Ganyan. Mag-invest sa sariling device. Kasi eventually, dun, magiging paperless na tayo, di ba? Parang, magiging kakailanganin nyo rin yun talaga whether you like it or not. Ganon. Yes. Okay, speaking of device, for me dati as a cheap person nga na hindi ako mahilig bumili ng mga mahal-mahal, ganyan. For me, I realized lately worth it ang iPhone at ang MacBook. I've been telling them for the longest time, like, oh my God, like parang 3-4 years ko silang kinonvince na maglipat ng Apple. Nung na-experience nila, tsaka lang nila na-realize. Same goes kay Kuya. Kasi, because talaga, Apple exemplifies smartphone. Yeah. Smart talaga siya. Alam mo ba lately, nalaman ko na pwede kang mag-scan ng document sa iPhone lang. Hindi mo kailangan ng app. As in, may built-in scanner siya. Ate, that's been here for like 2-3 years. Diba, hindi ko nga kasi alam. Kasi for the longest time, Android user ako. Yan siya sa technology. Parang ang nakasundo ko lang kasi talaga is Android. Parang feeling ko yan yung pinaka-user-friendly. When I first used an iPhone, talagang nakakatanga guys. Kasi ibang-iba siya sa, sa Android na OS. Iba ang iOS talaga ng Apple. So, ayun nung ko siya, kasi nag-aasikaso kasi ako ng mga reimbursements namin, ganyan, sa Coding University. So, ang doon is kailangan may soft copy ka ng mga resibo, ganyan. So, iniisip ko, paano ko siya pipicture? Wala namang scanner. Wala nang scanner. Diba? Kung meron sa office, yun yung 2-in-1 printer scanner na napakalaki. Yung malaki. Tapos, kailangan mo ng access doon. Kung wala kang access, hindi ka makagamit doon. Wala kaming access. So, iniisip ko, nag-try pa ako picture, download ng kung ano-anong app, ganyan. Tapos, doon ko lang naisip na i-google, paano mag-scan ng ganyan. Tapos, merong nag-auto-suggest na how to scan documents using iPhone. Sabi ko, pwede. Tapos, nung kinlik ko siya, ito lang pala. Tapos, ang linaw niya, guys, para talaga siyang scan na document. Talagang pinadaanan mo sa totoong scanner. Nakakatuwa yung daming features ng iPhone, and I think marami pa akong hindi na-discover sa iPhone ko. Pero sobrang worth it. And then yung MacBook, guys, sobrang hindi ko pa siya naiisip gawin, sinasuggest na niya. Nakakatuwa. As in parang I'm more tuwa kaysa freaked out na bakit alam niya na ganun yung gagawin ko. Kasi syempre, parang nakaka-recognize siya ng patterns kung paano ka gumamit. Tapos, would you like to do talaga? Ganyan. Nakakatawa. Yes! Kasi, sabi mo, yes! Do that! Yes! Make my life easier! Ganyan. Nakakatawa. Lalo kasi dyan ako nag-spreadsheet ng mga bills, ganyan, MMA, ganyan. Pati yung pag-i-edit ko ng manuscript, as in sobrang ganda, sobrang dali, kasi ang dami niya sinasuggest na mga tips, ganyan. Nakakatuwa kasi may pattern green flag talaga sa akin yung pattern recognition sa tao, sa computer, sa phone. Pag may pattern recognition, sorry, talsik ko lumalaw. So, sobrang pag may pattern recognition ka, green flag ka talaga sa akin, ganyan. Kakatuwa, ganyan. Super worth it. Matagal ko pa siyang babayaran, pero super worth it. Yeah. Tagal ko silang kinonvince, guys. Kasi parang ako yung pinakaunang nag-switch to iPhone. And then influence lang din yun ni Ate Lyle. Ate Lyle, hello. Buti na lang nakilala kita sa aking character development. So, ayun, kinonvince ko sila kasi kahit si Kuya nun, as in talaga, ayaw niya. Anong year ka nag-iPhone? 2018? 17? Ganyan. Ay, hindi. 2016, ganyan. Ganyan. Basta, yan yung time na medyo kaya lang bumili ng phone eh. Oo. Actually, pa ako, line pa ni Ate Lyle yun, yung ginamit ko. Kasi, parang mas madali kapag parang extension ng postpaid line niya yung kukunin. So,
ayun, tapos, ang tagal ko yun kinonvince sila, kahit si kuya, tapos, si kuya kaya siya nag-switch kasi nanalo siya sa raffle ng iPhone 11. Tapos doon niya lang na, ang galing pala ng Apple, ganyan, ganyan. Tapos actually, ang pinaka gusto ko sa Apple is yung ecosystem nila. Like, seamlessly silang nagko-connect to each other. Like, yung MacBook mo, yung phone mo, yung... Yes, yan pa yan. Isa pa yung feature yan na yan na gusto ko. Watch, iPad, yun yung tapos, seamless. very easy kapag mag-switch ka to a new device. Doon talaga ako nabilib na hindi mo kailangang manual lipat. Oo. Nung ibibigay niya sa akin yung iPhone niya kasi magsi-17 na siya. Paano to? Ililipat ko yung yung apps ko. Install ko ulit dito sa kabila. Hindi, naka-install na po. Ayun, lang siya, bali parang sort of, may ecosystem kasi. Ecosystem ang tawag. Yun, parang i-ano mo lang siya. Parang bibigyan mo lang siya ng bagong body. Parang may soul ka na sa'yo. Tapos meron ka isang device. Kung meron kang bago, lilipat mo lang. I-clone mo lang yung soul dun sa kabila. Yes. Yeah. Amazing. Very talaga, worth it. Very smart. Smartphone talaga. Embodiment ang Apple Tech. Okay, so bilang nandun na tayo sa pagiging first world problem, ang isa pa sa akin, ito feeling ko daming taong di mag-a-agree sa akin. Worth your money is to buy your own car. O, kita mo? Daming magdi-disagree dito kasi feeling ko talaga, lagi nilang sinasabi na hindi investment ang kotse. Kasi the moment na ilabas mo siya ng kasa, nag-depreciate na siya. It doesn't appreciate in value. Yeah. Anong pakialam mo? Ikaw ba magpapamaintain? Ikaw ba? Nagalit eh. Pake mo. Hindi kasi ako talaga, parang feeling ko talaga kawawang-kawawa ko. Oh my God, nagko-commute ako. Feeling ko talaga kawawang-kawawa ko. Tapos, parang hindi ako, yung car na binili ko ngayon, yun yung first car na binili ko for myself, for sarili ko. And yung kotse na dinadrive ko dati is, sasakyan yun ng boyfriend ko, si Keith. And manual yun. And ayoko talaga mag-adjust. I mean, sinabi ko na, okay, sige, ako na mag-a-adjust. Mag-aaral ako ng manual, ganyan. Nakwento ko na to before. Pero yung utak ko ay mag-adjust. As in talagang na-anxiety siya kapag may uphill. Ayoko na, balik na ako. Ganon. So, tapos nung nakuha ko yung sasakyan ko ngayon, it opened a lot of, it opened a world of a whole new world. Yeah, as in, oh my God, dami ko napupuntahan. Talaga, ang dazzling place you never knew. Yeah, talaga, with the letter U and H, talaga. Ganon. As in, na-appreciate ko talaga siya kasi nagagawa ko yung mga gusto kong gawin. Ang ko talaga doon is nakakapag-grocery ako ng matiwasay, ng mataimtim. Yung as in talagang happy akong mag-grocery. Kasi dati, kailangan ko magpa-drive sa senior citizen na gusto lang ay umupo sa grocery. Ayaw ikutan lahat ng aisle. Kung ano lang yung kailangan mo, yun lang yung bilhin mo. Gusto ko nga ikutan. Paano pag may kailangan ako doon, hindi ko naisip. Diba? Ayan, justification ng mga happy place ang grocery. Yun yung mga na ko, parang worth it talagang. Kasi nagagawa yung mga gusto kong gawin. Like, pumunta ng salon, na mag-isa ko, na pumunta ng mall, pumunta dito sa bahay ng nanay ko, diba, nang hindi ako nagpapadrive, ganon. So, ayun, yun talaga. Although ngayon, very convenient na kasi may Grab na, diba, may angkas, pwede ka naman mag-Grab na lang, mag-angkas na lang, ganyan. Pero, yung lang kasi, yung convenience na, kunyari, kung marami kang bitbit, hindi mo kailangan isipin kasi pwede mong ikarga lahat sa sasakyan mo, 'di ba? Bibili ka ng ng aparador, hindi mo pwede ikarga yun sa angkas, 'di ba? First of all, bakit angkas ang ibubuk mo kung aparador ang binili mo? Grabe no, back to back kayo ng tapos kayakap mo yung aparador ganyan. I mean, may pambili ka ng aparador pero wala kang pambayad ng Kasi girl, meron akong nakita, kinakarga nila sa sa motor yung washing machine. That's very dangerous, tapos guys. Dalawa pa sila noon As in, may pa siya, may angkas pa siya noon. So, ayun. Worth it for me ang car. And kung feeling nyo ay hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Pero yun, for me, worth your money to buy your own car. For me, I'm, undecided ako dyan sa na yan about cars. Kasi unang-una,
Kung Laka-lisensya. Unang-una, wala akong lisensya. Okay. Pero marunong akong mag-drive. Wala nga lang akong lisensya. Ayan, unang-una kasi, nga, hassle kumuha ng lisensya. Tapos ako kasi, tamad ako mag-drive. Like, hindi ko talaga, hindi ko bet yung idea na I have to drive yourself I have to drive places. I have to drive myself places. Mas gusto kong mag-book ng Grab. So, you ask your sister to drive you. Kaya may bibiling ka ba sa ganito? Sabay ako. Alam ko na eh. Kailangan mag-SNR. Sama ako. Yung lahat ng book fair, kasama ako. Ayoko naman ng books. Anyway. May gagawin ka ba sa Kasi meron ako author talk sa Pero low-key. Low-key mag-book ka ng Grab with your sister. Ganon. Pero sama naman siya kasi meron din naman siyang doon meron din naman siyang thing doon sa mga pinupuntahan. Pero ayun yun nga, I'm on the fence when it comes to buying cars for now. Kasi nga unang-una, feeling ko wala pa ako sa point ng character development na kaya akong mag-alaga ng car. Yeah. Ayun, parang for me it's too big a responsibility. True naman. Kasi hindi naman yung natatapos sa pagbinili mo, yun na eh. Siyempre, i-maintain mo pa yun through the years. Nga, diba? You have to make sure it lasts years, ganyan. Tapos, feeling ko, hindi pa ako ganong klaseng tao na kaya kong maging responsible ng ganon. Kaya, na lang ako, for the Grab, ganyan. Grab, or minsan, commute kung hindi ako tinatamad, ganon. Ayan. So, ayun siya for me. So, yan. Very controversial yan. Kasi laging ang sinasabi, wag bumili ng although sinasabi, pwede naman daw yung second hand, mas okay, ganyan. But I have an answer to that, not worth it. Second hand. Kasi ito based lang sa experience namin, 'di ba? Sa experience namin, lahat ng mga second hand na sasakyan na binili namin, sakit ng ulo lang siya. Yeah. Kasi napagastos ka lalo. True. Kasi hindi mo alam yung sakit nun eh. True. 'Di ba pag mapupunta sa'yo, syempre kung ibebenta yan sa'yo, ang ibibida lang is yung features. Kung ano yung okay. Although siguro meron naman talaga nagbebenta na very honest to God na ganyan talaga. Pero based on our experience, hindi kasi talaga. Yeah. So not worth it. For me talaga, mas worth it yung bumili ka na lang ng brand new. Oh yes. Ayan, kasi kahit this goes for anything, mag-brand new ka na lang. Yung meron akong isang direct report na na sinabi niya sa akin na ayaw niyang bumibili or kumukuha ng mga second hand kasi yung may espiritu daw. Ayan, mga pamahiin. Segunda mano na ganun yung niya. Pero scary yung movie na yun ganun in fairness. Yung reason niya kung bakit hindi siya bumibili ng mga second hand. Kasi okay. May mga daw yun. Baka. May trauma. May mga yun may kasamang na-terrorize siya. Ganun. So, totoo naman. Although hindi naman natin sure that's a valid belief naman. Yeah, okay kung ganyan, okay sige, brand new na lang din ng Pero I guess mas mas less isipin. True. Kung brand new. Oo, ang ko dyan, kasi hindi ma-take ng anxiety ko yung hindi mo alam kung saan galing yung isang bagay. Tapos, true. Kesa yung versus yung pag bumili ka ng brand new, fresh off the siya, di ba? Factory, pagawaan, ganyan, wala pa siyang trauma. Siguro hand-me-down ng sister, ganyan. Ng kakilala mo, ganyan. As in someone you can trust fully, ganyan. Oo. Yun, ako din kasi mahilig ako sa hand-me-down. Bilang hand-me-down yung baliktad mga kami. Siya ang nag-hand-me-down sa akin ng mga bagay-bagay. Ayun. Ganun. Okay. Okay. Sino na? Ikaw na. Ako. Ito, feeling ko, itong not worth it na to, magiging, din to. Not worth it na yan? Not worth it? Worth it pa ba yung sige? Kahit ano, nakahalo-halo naman na tayo. Ito, not worth it for me. Ito, feeling ko madaming hindi mag-a-agree dito. Concert tickets for me. Oy. Diba? Sige. Ayan. Kasi, depende lang. For me, kasi ba yung hindi... Siguro depende lang. Depende sa'yo as a person, what kind of person you are. Pero kasi ako, as an introvert, ambivert ako, pero most of the time introvert, ganyan. Hindi ko, mas gugustuhin ko na makinig ako sa songs ng artist sa comfort ng sarili kong space. Versus meron akong ibang mga kasama. Although yes, gets ko na may bonding dun. Kasi parehas kayo na fan, community, ganyan-ganyan. Pero ang ayoko kasi doon yung logistics ng pagpunta sa ganyan. Pagpunta, pipila, hanapin mo upuan mo. Oo, pag mga ganong eksena, mayroon akong may phobia ako sa crowds pag ganon. Na
Siguro yung inconvenience kasi ng logistic ng pagpunta, tapos pagkatapos aalis pa kayo, uwi pa, gano'n. Tapos hindi ko naman maririnig talaga fully in 100% yung kasi madaming ibang nandun, 'di ba? Parang for me siguro ang goal ng concerts is to build community talaga sa fandom, ganyan. Hindi lang talaga ako fan ng fandom. Okay. So ayan, fan ako nung artist. Pero sa fandom kasi medyo selective ako sa fandom. Ganyan. Pag yung mga mas gusto ko nagko-connect lang ako to a few people, ganyan, na talaga nakakausap ko about our same interest. Pero yung isang horde kayo doon. It's for me. It's like being with the Dothraki in an open field na parang feeling ko mamamatay. Pinapaikutan kayo. Oo, napapanain ako doon any moment. No. So, yun, may phobia ako sa ganun kasi, ganyan. Tapos, ayun nga, siguro sa kung sa mga countries na malamig, carry. Pwede. Pero sa init kasi dito, no. It's kung concert grounds, pero kung Coliseum naman, like sa Araneta, ganyan. Malamig ba talaga? Malamig naman. Okay. Ang issue ko lang doon is dapat may upuan. Yung seated na concert. ticket. Meron kasi yung standing yung nandun sa harap mismo eh. Okay. Tapos meron mga seated. Ako, okay rin na ako dun sa seated. Oo. Yun ang Pero hindi rin ako masyadong fan ng ganyan kasi ayoko nga yung logistics din. Ayoko yung pipila ko. Tagal-tagal tapos ang pinaka-ayoko yung uupo ka sa hallway. Para kasi maghihintay. Oo. Yun yung pinaka-ayoko talaga. Number 1, ayoko nag-Indian seat sa floor. Hindi na to high school. Okay, hindi to CSA. Flexible ang mga tuhod. True, na pwede ka mag-Indian seat kahit saan. Oo. Ayun. True. Yung nasa... Yung logistics ng Tsaka nasa tuhod na nga yan namin. Hindi na carry. Yes. Okay. Ako, next na worth it ko na product ay Longchamp Large Long Handle. Yung tote nila. Na bag. Okay. Yung bag na yung yellow. Yon. Okay. Longchamp. Bakit long handle ang tawag? Kasi mahaba yung ganun niya. Okay. Kaya ako siya nagustuhan kasi sakto yung ganun niya, yung handle niya. Yung most kasi ng mga tote, siya, masikip. Maikli yung ganun niya, yung handle niya, na hindi mo siya pwedeng isukbit ng paganito. Kailangan paganon. Gets niyo ba ako? Yung kailangan mo isuot yung kamay mo na ganyan. Imbis na paganito mo siya isusuot. Okay. Gets. Bahala na kayo. Basta ganon. Kaya ko siya nagustuhan kasi dahil ganon. Tapos, hindi talaga ako fan ng mga leather. Kahit anong klaseng leather. Kasi feeling ko, through time, siguro dahil yung mga leather ko lang is talagang low quality siya. Kaya yung kumukunat siya, yung nagtitipak-tipak. Yun. Ay yung pinaka-ayoko na material. Yung Longchamp, nylon siya. Harabas bag talaga yun. Kung corporate girly ka, get yourself a large long handle na Longchamp. Kasya doon 14-inch na laptop. Bluetooth mouse, lahat ng kaartehan mo. Tablet, kasya doon. Yung earphone sa malaki, kasya doon. Meron ka pang space for tumbler. Sobrang laki niya. As in, kasya yung buong buhay ko doon. As in, yun talaga ang lagi kong gamit. I mean, since 2018, yan na yung bag ko sa office. As in, meron na, pangatlo ko na yung bag ko ngayon. Pero, nagagamit naman siya. So ibig sabihin, pangatlong Longchamp mo na yun, lahat still useful. Oo, nagagamit siya kasi pwede mo siyang gamitin casual eh. Kasi nga yung material niya, hindi siya nagtitipak-tipak. Kasi nga nylon siya. So pwede mo siyang hugasan. Kasi nga siya, waterproof yung loob niya eh. Kasi siya, nylon. So, ayan, kung gusto niyo ng harabas bag, yung hindi niyo kailangan intindihin kung saan mo ipapatong. Well, kung siguro light color na Longchamp, medyo kailangan ingatan mo. Pero pag yung mga black, yung mga navy, mga red nila, yung mga staple nila na product, bili kayo guys. Tapos message nyo ako, meron akong contact. Meron kayong meron kayong off. Pag doon kayo bumili. So, legit yan out, trusted na yung na yan. Si Pau. Okay. Shout out sa'yo pa. Shout out. Purse Palace. Search nyo yan sa Instagram. Yan ang work corporate bag ko yan since 2018. Ilang years na yun? 7 years. Plus. So,
at ano pa yan, lahat ng yon ay hindi pa sira. Okay pa silang lahat, as in. Nice. So, ayun, kung tote girly kayo, ito kasi ay backpack girly to eh. Kaya hindi ako makarelate. Oo, so kung tote girly kayo, yun yung pwede nyong pwede nyong gamitin yan. Kahit sa school, sabi ni Jackie, ginamit niya yan yung law school. As in, kaya niyan ang Constitution of the Philippines. Wow! Kasi, hindi, joke lang yun. Hindi, yung mga books kasi niya daw, kasi ang lalaki ng ang lalaki ng books ng law school. Kasha daw. Okay. So, ayun, worth it sa akin. Tsaka siya, for me, hindi siya pricey. Siguro compared mo lang. For you? Hindi. Compare mo lang sa mga bags na yung designer bags. Compare mo sa mga ganong bags, mura na siya. As in, and magagamit mo ilang years, 7+ years. O magkano lang yun, 1,000 per month. Ay, per year. O, diba, ni-reveal niya na low-key kung magkano. Oo, magkano lang yun. Pero, outlet price yun. Dun nga yun sa Instagram. Mas mahal pa yan pag sa mall nyo binili. Pero dun yun nabilin sa First Palace. Again, shout out sa inyo. Okay, ayan. Next. Hindi ako makapag-react nga dun sa niya kasi hindi ako tote girly. Ayoko ng bag na sinusukbit mo sa one side lang ng katawan mo. Kasi feeling ko magtitip out of balance yung symmetry ng katawan ko. Kaya ayoko ng isang ganun. Gusto ko yung dalawa backpack, siya. Para stable. Ganun. Kaya backpack girly talaga ako. And speaking of backpack girly, ako kasi dati, mahilig akong bumili ng mga knock-off na sport sack. Yeah. Kung naalala niyo, early 2000s na uso yung bag na sport sack. Ito yung mga super printed na mga backpacks, mga wallet, ganyan. Meron siyang strip na gano'n na sport sack. Tapos yung nauso nun madami yung mga pouch siya na malalaki, ganyan, para mga makeup kit na super vibrant ng mga print nila, yun yung sport sack. Mahal yun, yung original nun, syempre. Pero dati kasi ako mahilig akong bumili ng mga peke-peking gano'n. Mga 250 lang, mga gano'n. Tapos, in fairness naman, kinaya niya yung books ko nung college. Isipin mo, malalaki din yung books namin sa pre-med, diba? So, ayun, para sa akin, worth it na bag na nabili ko na original. So far is yung ginagamit kong backpack ngayon, yung Adidas na backpack. Pinilit ko pa yan siya. Nabilin yan. Ayoko pang bilhin. Ayaw niya pang bilhin yan. Kasi sabi niya, hindi, merong mas mura niyan sa ganito. Sabi ko, ay naku, gagamitin mo yan less than 1 year, 6 months, ganyan. Dito, nabilin mo para matagal, ganyan. True. 3 years ko na siyang ginagamit, guys. Nabili ko siya 2023 So, ganyan. Tapos, lang yun parang nung time na yun, hindi talaga yun yung sadya namin sa Adidas. Ako ang bibili ng shoes. Siya ang bibili ng shoes. Tapos parang ako, tingin-tingin lang ako doon, ganyan, usyo-usyoso lang. Tapos parang, gusto mo ba yan? Di ba kailangan mo ng para ng magamit mo ng matagal? Tapos ako yung reason ko, mas mura dyan. Mas mura niyan. Hindi ko kasi maatim yung backpack na 1,000 mahigit. Hindi, ganun ako ka-cheap, guys. Ganun ako ka-cheap. For a branded backpack, mura na yung 1K. Now I'm realizing that. Pero dati kasi ang isip ko, ba yun ang mahal, 1,000? Tapos hindi mo naman, syempre ang isip ko nun, hindi ko kasi kinakalculate, hindi ko kasi pinapasok dun sa equation yung gano'ng katagal ko siyang magagamit. Ito matagal na kung ano nilalagay ko dyan, ang bibigat, ganyan. Minsan yung mga coding books ko dyan ko nilalagay. Nakakita na ba kayo ng coding book, guys? Ganun siya kakapal. Tapos yung paper nun, magazine paper, yung glossy siya, kaya siya mabigat. Oo, nalagay ko yun siya, walang problema, ganun. Tapos ang malaki siya, deceivingly small, pag tinignan, parang ang liit. Pero pag binuklat mo siyang ganun, ang dami mo palang pwedeng malagay. Yung more than 1 liter ko na Aqua Plus na isasaksak ko pa dyan minsan, ganyan. So, ayun, worth it yun for me. Ang not worth it for me is yung mga designer luxury bags. Same. Alam mo, same. Unless kailangan, kasi, parang meron ka dapat rule sa buhay na kailangan mo siya. Okay. Gets? Kung, if it helps your status symbol and you need it to live, siguro worth it Pero sa mga katulad namin, mga, diba, simpleng mamamayan lang, parang napaka out of place mo na simpleng mamamayan ka, tapos naka-designer bag ka, para kang beacon na nag-a-attract ng manggagancho sa'yo. Ganyan, parang, diba? For me, it's not. Although, sa akin, meron lang kasing mga designer bags na, kasi ako ang dream ko is makabili ng Louis Vuitton na carry-all na tote. Yung tote na malaki. Yung malaki na pwede mong gamitin. Oo. Pero, kung
hindi ko naman na maabot yon, okay lang din sa akin. I mean, walang problema. I mean, fantasy ko lang basically yung ganun. Kasi nga mahilig nga ako sa mga malalaking totes. And feeling ko yun yung parang rurok ng tagumpay. Yun yung pinakel. Yun yung pinakel ng tote bags. Oo, yun ang rurok. Pero okay na ako sa mga Pero feeling ko rin maintindihan yung mga sobrang dadami. Sobrang dadami. Like, ako, number one sa mga not worth your money is mga duplicates. Hindi yung duplicates na cheaper alternative. Yung doble-doble, yung sobrang dami. Like for example, bakit mo kailangan ng 5 tumbler? Explain mo nga sa akin. Na para ba magtitinda ka ng tumbler? Diba? Na para bang 5 ang bibig mo? Hindi ko talaga siya mag-guess. Hindi siya worth it for me. Like yung bibili ka ng tumbler na sobrang dami. Like, 5 yung tumbler mo. Like, my God, yun nga yung use ng tumbler para hindi ka na gumamit ng sobrang dami at yun na lang at i-reuse mo. Hanggang sa masira siya. Siguro kasi yun, kailangan mo na palitan. Like, hindi na siya insulated and all that. So, yung mga ganong madaming duplicate. Like, although ako borderline hoarder kasi ako. Kasi parang ayoko yung feeling na nauubusan ako. Pero sa mga consumables. Consumable. So that's understandable. Pero yung katulad niyan, example mo, tumbler, ba't kailangan mo ng 5? Kailangan namin? Yes. Tapos like, bakit kailangan mo ng sobrang daming bag? Hindi ko talaga siya magets. I mean, yung long champ ko ngayon, 3 na. Pero ginagamit ko naman siya. Pero yung yung like, meron kang isang buong closet ng puro bag. Parang what? Ayan. So, bakit? Sobrang dami. I mean, parang mas madami pa yung bags mo sa araw ng isang taon. Ganun. Grabe, Kasi yung mga influencer ngayon, di ba? Sobrang dami nilang bags, right? Parang, for me, siguro kung influencer ka, hindi lahat yun bili mo. Kasi merong iba siguro mga PR packages yun. Yeah. Pero kasi designer talaga ba? Binibigay yun? Oo. Ang alam ko, oo. Talagang pag like yung established like fashion icon, fashion influencer, talagang nagbibigay sila ng mga. Pero kung normal ka lang na tao, hindi like, normal yun. Oo, di ba? Para kung normal ka lang, special ka. Pa-diagnose ka. Bakit mo kailangan ng, di ba? Parang, hindi ko talaga magets yung ganun, yung, parang feeling ko lang, it's not worth to have like a lot of, number one, siguro ang inisip ko doon, storage, ang hirap-hirap. So, kung mailalagay yung sobrang daming, like, pare-parehong use yung, diba? Tsaka parang lang siya, prone lang siya sa sira kung hindi mo gagamitin. Kung hindi mo gagamitin. True. Ayun. Yeah. Same for me. Ako na ba? Hindi ko na alam. Parang ako. Ikaw? Ako, worth it for me, which I thought before hindi ito worth it, Havaianas. Oh, yes. Kaibigan mo ko. Kaibigan mo lang ako. Ang ganda ng pasok mo doon. Ayun, kasi dati talaga, ayun nga, as a cheap person, ito matagal, paulit-ulit natin sinasabi sa episode na to, mas gusto ko yung, kung basta serve ako ng Rambo, alam niyo yung Rambo, yung white yung sole niya, tapos kulay pink or blue or yellow yung ganun niya. Oo, yung ganun niya. Oo, as in, yun talaga yung pinakamurang tsinelas na mabibili niyo sa palengke. It's either Rambo or Beach Walk. Yan. Beach Walk. Islander is medyo mahal na eh. Parang, shout out sa'yo, Dwight. Oo kasi Dwight, kaklase ko yun high school sila may ng Islander. Ayun. Ang tawag dito, for me, yung Havaianas kasi, bukod sa super comfy nung material niya kasi talaga, hindi siya sirain. Yeah. Basain mo, ibilad mo, kahit anong gawin mo, hindi siya basta-basta nasisira. Matagal siya actually. Matagal, super tagal. Itong Havaianas, doon siya pa to bumili. Nagburakay kami how many years ago? Yan yun? Oo, yan pa yun. Talaga? Hindi ko kasi ito kasi sa bahay ko lang ginagamit. Hindi ko siya nilalabas. Pero syempre, mas mabilis siyang masisira kung talaga nilalabas mo, araw-araw mong nilalakad. Ito nasa loob lang ng bahay. Ang pinakagusto ko kasi talaga sa Havaianas is yung comfy siya suotin. As in, hindi... Saka yung type ng rubber niya. Oo, hindi mo, yung habang kasi, meron kasi mga tsinelas na habang tumatagal mong ginagamit, mararamdaman mo na yung floor. Diba? Saka lumulubog yung paa mo dun sa... Lumulubog yung paa. Lalo na kami, mabigat kami, diba? So, mabilis talagang umimpis yung mga normal na tsinelas sa amin, ganyan. Sa Havaianas, matagal eh. Yeah. Parang yung makeup nung rubber na gamit sa kanya is hindi siya yung, wala siyang hangin.
Na kaya steady yung structure niya na kahit gaano kabigat yung ipatong mo sa kanya, hindi siya nagde-deform in a short time. So yun talaga, medyo pricey nga talaga siya, no? Pricey nga lang talaga siya, pero for me worth it kasi matagal mo talaga siya magagamit. Tsaka yung nanay namin hindi nagsusuot ng ibang tsinelas yan. Havayanas lang yan siya. Ang request niyan lagi na kung Havayanas ko sira na. Pero ilang Havayanas lang yun. Parang 2 in the span of like 10 years. True. Grabe, matagal talaga siya. Matagal talaga yung buhay niya. At saka ang gusto ko sa Havayanas, yung shape ng tsinelas nila, pwede siya hindi siya yung manipis. Wide siya. So hindi mukhang bulky tignan yung paa namin pag yung Havayanas yung suot. Tsaka kasi, diverse yung line nila. Meron sila para sa mga maninipis yung paa, meron para sa mga wide, gano'n. Yes, true. Hindi katulad nung iba na talagang isang cut lang for everyone. Oo. Grabe na. Nung nag-Brazil ako, kalahati ng maleta ko, Havayanas lang ang laman. Oo. Ang daming naambunan ng Havayanas galing Brazil. Kasi sobrang mura doon. Doon kasi, Brazil made kasi ang Havayanas. So, ayan. I'll go. Okay, next. Meron pa, ito last na talaga. Okay. As a corporate work from home, medyo hybrid. Hindi ko na alam kung ano ko mag-invest kayo sa ergonomic chair. Sihu Ergonomic M57 Pro chair. Yun yung pangalan ng chair ko. Gaming yan? Hindi siya gaming, ergonomic chair talaga siya. Oo. As in, siya, mesh na type. Okay. So, hindi gaming kasi, yung para siyang padded siya lahat, diba? Na para siyang car seat. Yeah, ayoko nang ganun kasi hindi nakakahinga yung puwet ko doon. Mainit yun. Mainit. May imagine. Tapos mostly, siya, gawa siya sa leather. Ayoko talaga ng leather, as in. So, yung Sihu mesh siya, yung breathable yung niya, upuan niya. Tapos, very ergonomic siya. So, kung kayo, corporate girly kayo, or boy. corporate person na lang kayo. Mag-invest kayo sa ergonomic chair kasi kalahati ng buhay niyo talaga guys, nakaupo kayo dyan. True. So, invest kayo sa magandang chair. Kasi din yan, may health, benefits din Kasi kung hindi maganda yung upuan nyo, tas matagal kayong nakaupo sa isang araw dahil nag-work kayo, pag hindi maganda yung support, magkakaproblema kayo sa back pain, ganyan. True. And siya talaga, may mahal lang siya, upfront cost niya, mahal talaga. Like, 5 digits siya, parang 10K plus. Pero isipin nyo na lang yung comfort na mabibigay doon sa inyo. Tsaka matagal buhay niyan, as in talaga guys. Hindi katulad yung mga ibang nabili ko dati na quote-unquote ergonomic chair. Hindi, parang 2 years, less than 2 years lang yung buhay niya, sira na siya. So, invest kayo sa magandang chair. Maraming mga brands, mga Sihu, Muso, yan yung mga magandang brand na chair. Hindi naman kailangan bumili ng mga ergonomic levels na yung nilalagay talaga sa office. Kasi yun talaga, mahal talaga yun. Kasi parang pang-office talaga siya. And it's meant to support a lot of people. Kasi syempre maraming gumagamit nun. Imbis na yung isa lang na ikaw yung gumamit. So, meron naman yung consumer grade na na mga level lang na mga, kasi mas mahal na talaga yung mga 20 plus na yung mga nasa office talaga Yung sa akin na bili ko nun parang 10,000 lang yung bili ko. Pero grabe, sobrang komportable niya. Hindi pinapawisan yung puwet ko. Kasi nga mesh yung ganun niya. Mesh yung ilalim niya. Okay. So, ayun, invest kayo sa ergonomic chair. Anything ergonomic, pwede. Ergonomic mouse, pwede din. Sa kanya, ayaw niya, gusto niya magic mouse. Gusto ko magic mouse. Pwede ergonomic mouse. Which is not very ergonomic, by the way. Napakahirap niyang gamit. Masakit siya sa kamay. Kasi hindi siya, yung design niya is not for human hands. For the lang yan siya, aesthetics. Oo. Siya yung pretty, pero masakit siya sa ulo. Okay. In this case, sa kamay. Sa kamay. Carpal tunnel inducing. True. Pero okay naman siya. Okay naman. Kung aesthetic ang habol nyo, edi go. Okay. So, ayun, wala na ulit tayong oras. Akalain nyo yun, sobra-sobra na naman. So, actually, marami pa ako nailista dito Pero sige, pwede nating daanan na lang ulit sa next na buhay. Sa next sa next life. Sa next na episode. So, with that, we're ending it here. So, kung meron kayong mga recommendation dyan at agree din kayo sa mga worth it namin na buy and sa mga not worth it namin na buy,
good job sa inyo. Mag-comment kayo dyan ng mga links ng mga recommendation nyo. Ay, perfect yan. Oo. Okay. Please include Shopee and Lazada link. Ganyan. Yes. Oo. Sa mga ako Shopee talaga. Shopee girly ako eh. Ako din, Shopee girly ako. So, ilagay nyo dyan ng mga links ng mga recommendation nyo na bilhin din namin. Okay. Pero wait lang, we will be remiss. Again. Tama ba yung tama? Okay. We will be remiss to say na worth it bilhin ang mga blind box. Actually, blind box. Actually, nalagay ko rin. So, self-explanatory yan. So, lately, nag-unbox ako sa office. Kasi nga may KKB doon sa amin. So, ang dami nang na-influensyahan na mag-blind box din. So, talaga? Oo. So, next week, Ninya, shoutout sa'yo, bibili tayo, okay? Bibili tayo ng Dora next week. Okay? So, ayun, hindi na ma-explain. Bili kayo ng blind box nyo para sumaya kayo. Okay, so with that, we're ending this episode. Again, like, comment, share, subscribe. Most importantly, share para dumami tayo dito at mag-share tayo ng mga kung ano-ano. Maraming salamat, guys. At see you sa next episode. Bye!